Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay ating gagawin ang ating Peace Covenant signing para po aanyayahan po namin ang bawat kandidato sa harapan. Tatawagin ko po ang pangalan. Ito po ay ayon sa pagkakasunod-sunod ng listahan ng galing po sa COMELEC. So bilang sa ating pong punong barangay, Buenaventura Quirino Santos, sa harapan na po tayo. Yung mga volunteer ng PPCRB, baka po pwedeng, Kuya Joel, mamaya po pag manunumpa muna po. Yung mga volunteer, pakibigay po yung kopya ng bawat kandidato. Castañeda Raymond. Para naman po sa Sangguniang Barangay, Kagawad, Bailon Josephine. Buenaventura Mario, De Silva Ricky, De Los Santos Simeon, Flores Efren, Gabriel Lauro, Gino Cruz Rosa, Gonzales Jr. Ireneo, Gubalya Analisa, Hermogenes Anacleto, Hermogenes Antonio, Ignacio Kendi, Lapig Pelayo, Santiago Manolito, Song Marichel, Chodoro Romeo, Biardo Rodelio. Para naman po sa Sangguniang Kabataan, tumatakbong chairperson, Joaquin Jericho, San Pedro Isaya, Abel, sa Sangguniang Kabataan, member, Abelia Allen, Alejandro Jean Catherine, Cordero Earl Gerard, Cruz Arvin, De Guzman Arabella, Del Rosario Mildred, Del Rosario Princess, Evangelista Jaya May, Guevara Paul Agustin, Ignacio Kimberly, Lopez Clarissa, Rodriguez Lara, Roque Rhea Shane, at Salvador Diana May. Po'y manunumpa. Taas po ang kanang kamay. Sino ang may hawak ng mic? Susunod sila. Susunod po kayo sa akin. Integrity pledge sa harap ng Diyos at ng taong bayan. Ako, banggitin ang pangalan, ay taus-pusong nanunumpa na makikiisa para sa isang malinis, ligtas, payapa, at maayos na halalan para sa barangay at sangguniang kabataan. Bilang pagnanais kumandidato, ako'y kikilos ng may integridad sa lahat ng pagkakataon. Susundin ko ang mga batas, alituntunin at patakaran kaugnay sa halalan. Ang aking kampanya ay itataguyod sa katotohanan at ipapahayag ko ang isang platapormang may pagmamahal sa bayan at programa
na makatutulong sa kapwa-tao. Iwawaksik ko ang paninira, karahasan, intimidasyon, pagkakalat ng hindi tamang impormasyon, panunumbat, maling pag-iimpluwensya, at panloloko. Lalahad ko at lalabanan ang pagbili at pagbenta ng boto at iba pang pamamaraan ng pandaraya. Gagalang ko ang karapatan ng lahat ng mamamayan na malayang makapamili ng mamumuno sa pamayanan. Kikilaling ko rin ang kanilang boses at tatanggapin ko ang kanilang kapasyahan. Dahil ako'y nagnanais na maglingkod sa bayan at sangguniang kabataan, unahin ko ang interes at kapakanan ng barangay, kabataan, bago ang aking sarili. Kung ako'y mahahalal, paunlarin ko ang aking kakayahan upang epektibo kong magampanan ang tungkulin na kaakibat sa posisyong aking hinangad. Ang lahat ng ito ay taos-puso at buong katapatan kong sumpa. Saksi ang taong bayan at ang puong may kapal. Haharap na po kayo. Palapakan po natin ang lahat ng mga kandidato. Okay po. Ngayon po naman ay tayo po ay pipirma sa ating tarpaulin. Pangungunahan po ng ating kura paroko para po sa ating covenant signing. Sige po, sunod-sunod na po tayo na pipirma. I-assist na lang po natin ni Kuya Joel.
Okay po. Ngayon po, nakabunot na po. Sabi po ni Kuya Joel, ang number 1 po, ang nakabunot ng number 1 sa Sangguniang Kabataan ay si Kuya Seiya at ang number 2 ay si Kuya Jello. So ngayon po, tinatawagan ko po ang ating tumatakbong chairperson ng Sangguniang Kabataan, si Isaiah Seiya San Pedro. Palakpakan po natin. Hello. Dito na lang po siguro ako magsasalita kasi 10 araw na po nilang naririnig yung plataforma ko eh. Sa inyo ko na lang po ibabahagi. Yan, isang magandang umaga po sa atin lahat. Ako po si Isaiah San Pedro. Ako po ay lumalaban bilang SK Chairperson ng aming partido, ang Sikhay Kabataan. Meron po akong 3 layunin. Bakit po ako tumakbo? O dahilan, bakit po ako tumakbo? Una po, gusto ko pong ibalik sa bayan kung ano po yung karunungang aking nakamit mula sa aking sintang paaralan. Background lang po sa aking pinag-aralan. Ako po ay nagtapos ng sekundarya sa Pulong Buhangin National High School ng may karangalan at ako po ay humawak din ng iba't ibang organisasyon tulad po ng isang student leader. Ako po ay naging editor-in-chief ng Ang Alingawngaw. Ako rin po ay naging assistant senior crew leader ng Boy Scouts of the Philippines at iba't iba pang mga organisasyon na aking kinasangkutan nung ako po ay nasa sekundarya pa lamang. At nung ako rin po ay high school, dito rin po ako napasok sa Sangguniang Kabataan, una bilang SK Secretary noong 2018. Pero dahil po sa legal restriction sa aking edad, ako po ay natanggal, ngunit bumalik sa Sangguniang Kabataan nung ako po ay 18 years old bilang SK Treasurer na po. At hanggang sa kasalukuyan, bago po ako mag-file pala, ay naglikod po ako sa loob ng 4 na taon. Pangalawa po, na aking layunin or dahilan bakit po ako tumakbo, ay gusto ko pong kilalanin yung kagalingan or yung excellence sa mga kabataan dito po sa Pulong Buhangin. Kasi ako rin po ay laking extracurricular. Alam ko po yung pakiramdam na ina-appreciate yung galing ng isang kabataan. Kaya naman po, kapag ako po ay pinalad, nais ko po na i-appreciate din yung kagalingan na meron tayo sa iba't ibang larang. Hindi lamang po sa sports, kundi pati po sa academics. At panghuli po, na akin pong dahilan, bakit po ako lumalaban, nais ko pong ipagpatuloy ang nasimulan ng Sangguniang Kabataan, kung saan ako po ay kabilang, kasama po ang aking isang kagawad, na si SK Mildred Del Rosario. Sabi niya nga po, ang dami naming nagawa sa loob po ng 5 taon. Partida, 2 taon po doon, ay pandemic pa. So, iisa-isahin ko po ito. Una po ay ang mga seminar and awareness programs sa HIV, sa mental health, kung saan ito pong mga issues na ito ay prevalent or widespread po dahil sa mga nababalitaan natin sa TV, kung saan maraming mga kabataan ang sangkot sa mga issues na ito. Pangalawa po, scholarship programs. Ipagpapatuloy po natin ito. Sa panunungkulan po ng Sangguniang Kabataan, kung saan po ako kabilang, dinagdagan po namin ng 150 plus scholars ang ating BEAP mula po sa pagiging 100. Ngayon po, ito ay humigit kumulang 300 pababa na po. So kung ako po ay papalarin, nais ko po itong dagdagan muli, bagamat hindi po lahat ng nandirito, yung mga anak nyo, ay magiging scholar, nais ko po itong i-focus lamang dun sa mga deserving na scholars ng ating bayan. Yun po, at gusto ko rin pong pagtibayin yung ating alternative learning system, kung saan ito po ay mas napalakas sa panunungkulan po namin at mas palalakasin ko pa po sa panahon kung sakali ng aking panunungkulan. Mas mag-focus po tayo sa pag-reach out sa mga kabataan na hindi or walang kakayahan makapag-aral or mga nalipasan na po ng edukasyon, sapagkat naniniwala po ako ng edukasyon ang isa sa mga pinakamahalagang bagay na meron sa atin na hindi po mananakaw ng sino man. Yun po. At sa iba't iba po pong mga sektor, pinapakilala ko po sa inyo aking mga SK kagawad. Una po si SK Allen, kung saan pinapahalagahan niya po ang empowerment ng mga kababaihan na meron na rin pong kasalukuyang proyektong SK. Ito po ay ang Women's Month Celebration. At mag-i-integrate lang po tayo ng mga proyekto na maaaring pong maging kapakipakinabang sa mga kababaihan tulad na lamang po ng mga seminars or mga trainings po. Katulad po ng nasabi niya sa crafts,
sa iba't iba pa pong mga paggawa ng pagkain at iba pa po. Sa health naman po, pinapakilala ko po sa inyo si SK Yaka. Siya naman po ay magtataguyod sa kalusugan ng bawat kabataan at nais niya rin pong ipagpatuloy yung mga nasimulan na programa ng Sangguniang Kabataan sa kalusugan at mag-focus po sa pagbibigay ng mga medical assistance sa mga kabataan, hindi lamang po financially, kundi po pati sa mga gamot, dahil naniniwala po kami, gaya nga po ng amin nasabi sa aming podcast, na hindi po lahat ng kabataan ay may kakayahan na bumili ng gamot. Binabanggit ko rin po ngayon si Princess Diana de Rosario, kung saan nais niya pong baguhin yung sistema po ng ating scholarship. Meron po kami 250 scholars. At kung bawat isang scholars ay magtatanim ng puno sa kanilang mga bakuran or kahit seedlings man lang, magkakaroon po tayo ng 250 na seedlings na siya pong tutubo at magkakaroon po ng malaking pakinabang sa ating kapaligiran. Sino ba hindi ko nababanggit? Si Lara po pala. Si Lara, ang larawan ng kabataan, ay nagnanais po na magkaroon ng mga business symposium sa ating komunidad, kung saan after po ng mga business symposiums na ito, ay magkakaroon po ng food bazaar kung saan isi-showcase ng mga kabataan yung mga natutunan nila mula dun sa mga symposiums na yun. At panghuli po, dalawa pa pala. Isa pa po, si Kimberly May Ignacio, ang kagawad po mula sa KM40, nais niya naman po na ipatupad or gawing programa, yung mga self-defense trainings, kung saan nabalitaan natin nakaraang taon na ang daming mga kabataan ang nasasangkot sa mga problema sa kriminalidad at sa iba mga uri ng kapahamakan na maaaring makaapekto po sa ating kabataan. At panghuli po talaga, promise, sa sektor po ng LGBT, pinapakilala ko po sa inyo si Earl Gerald Cordero at ang nais niya po ay ang bumuo ng organisasyon or makipag-coordinate sa mga LGBT sectors kung paano po matutulungan ng Sangguniang Kabataan ang kanilang grupo. Panghuli po, bilang isang tumatakbong leader, inihiling ko po na sana maging mapayapa at maayos ang ating eleksyon at nagpapasalamat po ako sa mga tao na nandirito upang dinggin ang aming mga plataforma. At nagpapasalamat din po ako sa poong may kapal sa lakas na inyong binigay para po sa lahat ng kandidato sa loob po ng 10 araw na hindi po biro ang paglalakad at pagbabahagi ng mga panayam sa atin pong komunidad. Yun lamang po at maraming salamat. Okay, palakpakan po natin si Seiya, Team Seiya. Ngayon po, tinatawagan naman po natin si Jello Joaquin para naman po sa kanilang plataforma. Sa ating pong Kura Paroko, Father Verge Ramos, sa PPCRV, sa lahat po ng mga kandidato, sa lahat po ng mga taong sumusuporta, at sa mga mahal kong kabarangay, isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Jello Joaquin, tumatakbo bilang SK Chairman mula sa Team Ricky Jello. Kasama po ang aking mga SK kagawad na sina Jean Alejandro, Arvin Cruz, Ara de Guzman, Jaya Evangelista, Paul Guevara, Rhea Roque at Diana Salvador. Ako po ay laki dito sa tabi ng simbahan at apo po ako ng dating Regional Director ng DepEd na si Ma'am Piling. Sa totoo lang po, what encouraged me to run is ako po ay isa sa mga namulat na kabataan. Simula po noon, naging mataas na po ang pangarap ko para sa mga kabataan ng ating barangay. And ang gusto po namin ay makapagpatupad ng mga programa at proyekto na sustainable. Ibig sabihin po, hindi panandalian, kundi pang matagalan. That's why we will invest in the youth. Para po sa education and youth empowerment, kami po ng aming grupo ay naglalayon na ipagpatuloy ang mga scholarship programs
at magbigay ng libreng trainings and seminars sa mga kabataan para sa capacity building. Sa environment, ang amin pong grupo ay nagsabi na dapat pahalagahan ang environment. Dahil pangalawa po ang plastic pollution sa problema ng ating bansa. Dito po medyo mataas po ang aming hangarin dahil hindi po madali na magbigay ng mga ganung paraan sa aming grupo. Ang gusto po na aming grupo ay mag-invest sa mga machineries na magko-convert ng mga plastic bottles into chairs or other products na mapakikinabangan. Sa sports and wellness, gusto po namin na i-engage ang lahat ng kabataan. Magkakaroon po tayo ng mga sports clinic, hindi lamang po para sa mga basketballista, kundi sa lahat ng sports. Sa economic naman po, yung sinabi ko po kanina sa machineries, ang i-employ po namin doon ay mga kabataan. Targeting not just the environment, but also giving employment to the youth. Kasabay po nito, bibigyan po namin ng small business enterprise ang mga kabataan. Sa health naman po, disease vax out, medical missions, community-based health education programs ang amin pong isusulong. We dream of a pulong buhangin na walang maiiwan. We will increase awareness at bibigyan po namin ng importansya at pagkilala ang atin pong mga minorities, the LGBTQIA+, ang mga PWD, ang mga differently abled. Regardless of your social status, identity, and abilities, kabataan, kasama ka sa pagtutuunan namin ng pansin. Ulitin ko lang po, Jello Joaquin, kasama ang aking mga SK Kagawad, kami po ay mula sa Team Ricky Jello. Maraming salamat po. God bless us all and God bless Pulong Buhangin. Okay, maraming salamat, Jello, at sa inyong grupo. So, ngayon po naman, bago po sa ating sangguniang barangay, bibigyan po natin ng pagkakataon ng ating independent na mapagsalita, at least 3 minutes to 5 minutes. Unahin ko na po sa pagkakasunod, ayon sa apelido. Nauna po si tumatakbong kagawad, si Dags. Nandiyan po ba si Dags? Okay po. Oh, sige. Okay po. Si Dags po, medyo wala pong boses. Magpapakilala na lang po sa inyo. Hindi raw po siya makapagsalita at medyo malat na. Ayan. Wala na pong lumalabas sa boses kay tumatakbong kagawad, Dags. Kaway-kaway na lang po. Ayan. Maraming salamat po. Susunod po, tawagan po natin, tumatakbong kagawad. Ito po ay kasalukuyang kagawad. Si Kagawad Buddha. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Unang-una po, nagpapasalamat ako kay Father Birds Ramos sa bumubuo ng PCRB, sa mga tumatakbong mga kapitan ng ating barangay, at sa lahat po ng mga kasama kong nag-aalok ng serbisyo sa ating barangay. Ako po
si Kagawad Lauro Buda Gabriel ay kung sakaling papalarin na maluklok muli sa darating na Lunes, ay ang aking pong isasagawa ay ang gumawa at magsulong ng ordinansa o resolusyon na naaayon sa interes ng mamamayan ng Barangay Pulumbuangin. Sapagkat bilang kagawad, ilan po ang aming kapasyahan, ilan po ang aming dapat gawin. Kaya po, umasa kayo na lahat po na makabubuti na para po sa ating barangay ay yung po ang isusulong ng inyong lingkod. Maraming salamat po at magandang umaga. Maraming salamat po. Ngayon po naman, tawagan po natin, isa pang tumatakbong kagawad, si Miss Marichelle Ching Song. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, kay Vice Ricky, Kapitan Rami, at Father Birch, at sa mga bumubuo po ng PPCRB. Maraming salamat po. Ako po si Marichelle Ching Torresong, na dating tumakbo po ng konsehal ng bayan mula po sa Team Raymalin Obet, ay muli po naghahain at naghahandog ng aking kandidato bilang independent kagawad po sa Barangay Pulumbuhangin. Ang isa po sa aking layunin ay isang tulong hanap buhay para po sa lahat. Noong October 7 po, ginanap na po ang aking job fair. Nakatuwang po ang Pagbangon Training Center, kasama po ang Peso Santa Maria. Almost 142 po applicants ang nag-apply at on the spot po, kalahati po ang nabigyan po ng trabaho. Muli po yan pa rin po ay aming hinahandog, katuwang po ang aking asawa, kasama po ang Lazada Philippines, na amin pong nagbibigay trabaho. Kung inyo po mapapansin sa Lazada Sierra de Santa Maria, ang halos ang nagtatrabaho po ay taga Pulumbuhangin na po. Turuan po natin mangisda ang ating mamamayan, hindi po manghingi lang po ng isda. At isa na rin po, ang tulong po maibibigay ko sa inyo ay ang diskriminasyon po sa ating barangay. Na lahat po ay mabigyan ng trabaho, kung ikaw man ay matanda, may diferensya man o wala. Atin pong makikipag-ugnayan sa mga establishment po na nasasakupan po ng ating barangay, na sila po ay mabigyan ng trabaho kahit po maliit na salary, para po mapatunayan lang na sila po ay bahagi po ng ating komunidad. Tayo po ay hindi mayayamang lahat dito. Hindi po kailangan tayo po ay bigay lang ng bigay ng financial. Kailangan po tayo po ay tumulong panghabang buhay na sila po ay umangat sa buhay. Hindi po tayo lahat ay kailangan magbigay ng kung ano-ano lang. Kailangan po yung kanila pong ikabubuhay. At isa rin po sa tulong kong maibibigay para po sa ating mga special persons na hindi po kaya magpa-medical assessments, ang inyo pong lingkod ay nakikipag-ugnayan na po sa mga asosasyon po ng psychologists upang maibaba po dito at least 3 months, every 3 months po, ay mabigyan po sila ng medical assessments at mabigyan po sila ng mga therapy na pangangailangan nila. Kung sino man po ang mauupo bilang barangay kapitan, sana po ako po yung inyong suportahan para po ang ating pong barangay ay mabigyan po muli ng buhay. Dahil po tayo po ang pinakamalaking barangay po dito sa Santa Maria. Sana po ako po yung inyong tulungan bilang pong kagawad at independent po dito po sa ating barangay. Isa lang po ang ihahandog ko sa inyo. Nakita niyo na ba ang mga bagay na dapat niyong makita? Nagawa niyo na ba ang mga bagay na dapat niyong ginawa? Kalagan ng tali sa paa, imulat ng iyong mga mata, kay sarap mabuhay lalo't na't alam mo kung saan papunta. Gising na kaibigan ko, ganda ng buhay ay nasa iyo. Ang oras ay ginto, kinakalawang lang pag ginamit mo. Kailan ka pa magbabago? Kailan ka pa matututo? Muli po, Ching Torresong po, tumatakbong independent. Bago man sa inyong pandinig,
pero ako po ay makikinig at titindig sa mga kabarangay kong nawalan ng tinig. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ate Ching. Ngayon po, habang bumubunot po ang ating tumatakbong mga kapitan, panoorin muna po natin ang mensahe ng ating kagalang-galang Bishop Villarojo. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ay nalalapit na sa paghahalal ng ating mga punong barangay at ng sangguniang kabataan na magiging katuwang nila sa pamumuno ng ating mga barangay. Ang paghahalal ng mga opisyal ay responsibilidad nating lahat sapagkat nasa atin ang kapangyarihang mamili ng nararapat na mumuno sa ating lugar. Sila ang tinatanaw at inaasahan nating makatutulong sa paglago o pag-unlad ng ating mga pamayanan. Kaya naman, hinikayat ko po kayong lahat na mabusising piliin ang mga ihahalal na opisyal na silang magiging daan ng ating minimiting kaunlaran sapagkat sa kanila natin isasalalay hindi lamang ang ating kinabukasan kundi ang kinabukasan ng ating bawat barangay at ng lahat ng naninirahan dito. Nawa ay matiwasay at mapayapa tayong makiisa sa darating na halalan para na rin sa ikabubuti ng ating kapwa at ng ating mga komunidad. Para naman po sa ating mga PPCRV volunteers, ay pauna na ang aming pasasalamat sa inyong pagbibigay ng sarili at paglalaan ng oras upang siguraduhin at pamayanihin ang katapatan, kaayusan at katiwasayan sa nalalapit na halalan. Maring ito ay isa sa inyong mga sariling pamamaraan ng pagpapakita ng inyong pagmamahal sa inyong komunidad at pagtindig para sa katotohanan. Patuloy nawa kayong maging instrumento at buhay na paalala ng kahalagahan ng katarungan at katotohanan sa ating pamayanang kinabibilangan. Okay, ayan po yung mensahe ng ating kagalang-galang Bishop Dennis Villarojo. So ngayon po, dadako naman po tayo sa plataforma ng ating mga tumatakbong barangay kapitan ng ating barangay Pulumbuhangin. Ang nakabunot po ng number 1, ang ating Kap Rami, at ang number 2, ang tumatakbo at muling nagbabalik na si Kap Ricky. So ngayon po, palakpakan po natin si Kap Rami. Isang magandang umaga sa lahat. Salamat kay Father Bert, salamat sa PPCRB, salamat sa lahat sa inyo. Alam niyo po, ang pagtakbo sa susunod na eleksyon ay sa terminong 2 taon lamang. 2 taon, hindi tayo pwedeng mangako ng napakarami. Diba? Kasi sa loob lamang ng 2 taon, konti lamang ang pondo na papasok sa barangay. Dahil sa pandemya, konti lang ang itataas niyan. Ngayon, ang gusto ko lang pong ilarawan sa lahat ay una, dapat po magkaroon tayo ng sanggunian na gagawa ng epektibo, gagawa ng maayos, gagawa ng tamang mga resolusyon at ordinansa para sa susunod na mga panahon. Ito pong ordinansa nito at resolusyon ang gagawa ng landas para sa ikauunlad ng ating barangay Pulumbuhangin. Ngayon po, isa pa. Sa pagpapatuloy po, sa pagdami ng tao rito, marami pong subdivision na pumapasok. Magiging problema natin ay basura. Dapat po ipagpatuloy natin ang tamang paghakot ng basura, ipagpatuloy ng pamahalang bayan ang tamang pagdidispose nito. Kasama po ng pagdami ng mamamayan dito ay ang pagdami din po dapat ng kakalsadahan. Habang dumadami po, tandaan nyo, ang mamamayan, dapat nag-oorganisa tayo. So, ang gagawin po namin sa bawat homeowners, sa bawat pamayanan, mag-organisa tayo para tumulong sa ating barangay.
Kasi ang problema po sa Barangay Pulong Buhangin, hindi tayo nagkakaisa. Lahat may interest na kanya-kanya. Hinahamon ko po kayo lahat, sana magkaisa tayo. Kasi sa pag-unlad po ng ating barangay, ang kailangan po natin, lahat tayo magkaisa. October 30 po, eleksyon. Pero pagdating po ng October 31, tapos po ang eleksyon. Hindi po dapat ang mga kandidato ang hinahamon natin. Ang dapat hamunin natin, tayong lahat. Kasi tayo ang guguhit ng ating kinabukasan. Kung manalo ko, manalo si Kuya Ricky. Kung yung mamamayan ay hindi magkakasundo, baliwala po lahat yan. Ang aming pong plataforma ay nakalahad na sa ating budget for 2024. Kailangan po ang tao ay maalam. Kailangan pumunta kayo sa barangay para alamin. At ito po naman ay sinasagawa rin natin sa pagpapaalam, paggagawa natin ng mga General Assembly. Pero higit po sa lahat, dapat po mahusay tayo sa pagpili ng uupo dito sa ating pamayanan. Andyan po ang aking kasama, ang aking katunggali dati, si Kuya Lito. Kuya Lito, pwede kang pumunta dito. Siya po ang mamahala sa ating environment at ang plano po sa environment ay ang tamang pag-aasikaso sa basura. Nandyan po si Kunsehal Feli, pwede po kayong pumunta dito. Siya po ang mamamahala sa tamang pagpapasagawa ng pampublikong gawain. Nandyan po si Admin Ricky, siya po ang mamahala ng epektibo at ramdam na pamamahala ng administrasyon ng barangay. Andyan po si Ate Josie, siya po ang magtuturo sa atin. Siya ang mangangalap, paano ba magpapantay-pantay ang mga kababaihan. Andyan si Kuya Manny, kung saan po ang peace and order ay paiigtingin pa natin ng husto. Handyan po ang ating SK Candy, kung saan ang kanyang kahasaan sa kabataan, sa pagsasagawa ng mga proyekto, ay patuloy pa po niyang gagawin. Handyan po at higit po ang ating Ate Rosa. Sabi nga niya, maawa naman kayo sa kanya. Ano? Si Ate Rosa po ang mamamahala sa edukasyon. Siya po ang mamumuno sa pag-unlad ng ating edukasyon, lalo na yung ALS, yung TESDA, siya po lahat yan. Alam niyo po, isa lang ang hihilingin ko. Pwede ba tayong magkasundo sa pag-unlad ng Pulong Buhangin? Pwede po ba? Parang ayaw nyo. Pwede po ba? Pumalaktot po tayo lahat. Kasi po, pag hindi tayo nagkasundo, kahit sino man sa aming dalawa, ang pumasok bilang susunod na kapitan, hindi po uunlad ang ating barangay. Yun lang po ang pakiusap namin. At sana po sa darating na October 30, pangalagaan nyo lahat ang boto nyo. Sagrado ang boto natin. Ito po ay karapatan natin. Ito po ang tanging pag-asa ng bawat isa na sasama-samang pagkilos. Ito po ang boto na mahalaga. Dahil ito po ang magbibigay liwanag kung ano pa ang mangyayari sa ating barangay sa susunod na panahon. Muli po, ako po si Kapitan Rami. Maraming salamat po sa inyo. Okay, maraming salamat po, Team Rami. Ngayon po naman, tinatawagan po natin ang susunod na maglalahad ng kanilang plataforma. Tawagan po natin ang tumatakbong kapitan, Ricky Buenaventura. Salamat po sa ating pong tagapagpakilala na siya pong puno ng PPCRB. Sa ating pong Kura Paroko, Father Birds Ramos, sa paghahandog po sa atin ng isang banal na misa ngayong araw nito, sa ating mga kasama
sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, sa mga nag-aalok ng paglilingkod, sa aking mga kasama at sa ating magiging mga kasama rin kung sakaling sila'y papararin. Sa inyo pong lahat, isang mapagpalang umaga po. Alam niyo po, ay tayo po naman siguro ay hindi na ako dapat magpakilala sa inyo. Sapagkat ako po ay 3 termino pong barangay captain dito po sa ating barangay. At ginawa naman po natin ang nararapat at hinihingi ng ating mga kababayan. Nagkapitan po ako noong 2007 hanggang 2013. At ako po ay naging pangalawang punong bayan, 2 termino simula po 2016 hanggang 2022. At doon po sa aking paglilingkod ay gusto ko lang pong paalala sa ating mga kababayan, kabarangay. Ang inyo pong lingkod, kung inyo pong natatandaan, ay inuuna po natin lagi ang pangangailangan ng ating mga kabarangay. Ano po yan? Kalusugan. Sa kalusugan po, mapakarami po nating naging programa. Ang programa po natin, ano po ba yan? Dugong alay, sakit buhay. Ginawa po natin yan. Operation Katarata po. 3 beses ang taong ginagawa po natin yan. Kung meron pong mga matatanda rito, marami na po tayong nagawa po sa mga medical mission. Di po ba? At ang pinakamahalaga pong programa po natin, sa amin pong paglilibot sa ating mga barabarangay, mapakarami po pala ng askal na aso sa ating nasasakupang barangay. Nawala po ang ating mga programang anti-rabies, pero ito po, tandaan nyo, ipagpapatuloy ko po ito sapagkat ito po ang kailangan po ng ating mga kababayan. Yun po yung ating nakikita na ano pa ba ang kailangan po ng ating mga kababayan. Ang inyo pong lingkod ay kung matatandaan nyo po ay nakapaglingkod po ako noong 2007. Simula po okay maglingkod barangay bilang punong barangay. Nakapag-donate po ako ng 6 na tayuan na daycare center sa ating barangay. Ito po hindi ko na isa-isahin sapagkat ito po ay ginagamit na ng ating mga kabataan. Kung makikita po natin sa edukasyon, kinakailangan po natin ang kabataan simula pa lang po sa kanilang pagkabata, matuto na po nating hayaang makapag-aral at tunghaya ng magulang hanggang sa sila po ay bata. Pag po matanda na, hayaan na po natin sa kanilang mga kagustuhan. Yun po yung nakita po natin at ginawa na po natin yan. Pero ngayon po, tungkol pa rin po ito sa edukasyon. Sino po nakarating na sa inyo sa Kamatsili? Ang Kamatsili po, kung makikita nyo po noon, lupang nakatiwangwang. Ngayon po, isang laganap na palayan. Hindi po ba? Pero ang inyong lingkod po, gusto ko lang pong sabihin sa mga tiga-barangay Pulumbuhangin, nag-donate po ako ng 3,150 square meter. Ililipat po natin ang eskwelahan ng Sitio Kamatsili Elementary School doon po sa aking idinonate na 3,150 na lupain. Bakit po ganon? Ang inyo pong lingkod. Kasi po, kapitbahay ko lang po ang high school. Kulang 6,000 po ang mag-aaral sa ating high school. Kaya po ako nag-donate doon. Gusto ko pong magkaroon ng integrated high school sa ating barangay. Yan po ay sa edukasyon. At kung makikita nyo po,
Ano po ba ang number one mga problema po natin sa pang-araw-araw? Traffic, traffic, traffic. Nung ako po ay naglilingkod, meron po akong inumpisang open road. Watershed, open road. Kung matatandaan niyo po, sa tagliran po ng Redwood. Hindi po natin na ipagpatuloy sapagkat tayo po ay umangat sa bayan, pero tumungo po kayo. Ang tataas na po ng puno nating mahogany doon at ito po ang kailangan po natin. Watershed po, ayusin natin. Kung po pwede po, gawin po nating eco park. Hindi po ba? Sayang po kaya rami po akong plataforma sinesenyasan nyo na po ako bago po ako magtapos sa aking plataforma, baka naman po hindi ko mapakilala ang aking mga kasama. Kaya, hindi po dito matatapos. Matatapos po ang lahat ng ating mga plataforma kung tayo po ay bibigyan ng pagkakataon ng mahabang oras, pero ipakikilala ko po ang aking mga kasama. Dahil baka po ako'y pigilin na nito. Andito po, Kagawad Mario Buenaventura. Ito po ay aking pinsan. Anak po ito ng dating Kapitang Inong Buenaventura. Mario Buenaventura naglilingkod bilang kagawad po ngayon. Efren Flores. Tunay na magsasaka. Humawak ng agriculture. Kita po natin, sanay po sa lupa yan. Kita niyo po kulay. Di po ba? Efren Flores po yan. Sunod po, Antonio Hermoines. Siya po, hanggang sa kasalukuyan, siya po ay mahilig sa mga pang-animal. Kaya po, gagawin po natin siya ay ang agriculture. Antonio Hermoines po ang ating kasama. Susunod po, asa si Kunsyal Sani? Wala. Kunsyal Sani po. Si Kunsyal Sani po ay naging kasama ko na po 3 termino sa barangay. Siya po ang humawak ng finance nung po kami nasa barangay. At ang ating pong kasamang Kunsyal Biardo, humawak po ito ng peace and order sa ating barangay. Kunsyala, Doktora Annalisa Gubalya. Iyan po ang buo-buo ng Team Ricky Jello. At ang kinalimutan ko na po si Honda Teodoro sapagkat ito po siguradong mananalo Honda Teodoro. Siya po yung ating environment hanggang sa kasalukuyan. Magandang umaga po at maraming salamat po. Hindi pa po ba pwedeng humingi ng extra? Salamat po. Kap Ricky Buenaventura sa inyo po lahat. Maraming salamat. Okay po. Hello.